at sa kaugnay way of life. Magkalayo man sa misyon at trabaho, nananatiling matatag ang pagmamahalan at pangarap. Samahan natin ang isang kwento ng pagpupunyagi at pag-ibig. Isang patunay na bawat sakripisyo ng serbisyo, may pusong patuloy na lumalaban para sa pamilya. Tunghayan natin ang kanilang kwento. Ayan, pamilyang kaugnay, magandang araw po. Ngayong buwan ng mga puso, may dalawa po tayong espesyal na mga kasama. Sila ay magbibigay ng pananaw, inspirasyon, at tunay na kahulugan ng pag-ibig at serbisyo. Kaya pamilyang kaugnay, sabay-sabay po natin silang kilalanin. Sir, magandang araw po. Sir, pwede po ba silang magpakilala? Ma'am, magandang araw. Ako po pala si Sergeant Aldin Jan B. Almirante, 880347 Infantry Philippine Army from Tacurong City, Sultan Kudarat. Ang unit ko ay 48 IV. Designated ako bilang Fire Team Leader Alpha 3rd Squad 2nd Platoon. Sir, paano nga po ba nagsimula yung larangan niyo sa pagiging sundalo? Bata pa lang ako, nakita ko na halos yung mga tito ko is sundalo na, ma'am. Kaya dahil din sa kahirapan, na-foresight ko na rin na yun, sundan din yung mga yapak ng tito ko na bilang sundalo, ma'am, para magkaroon ng trabaho. Ayan. Sir, pwede po ba nating makilala ang inyong magandang asawa? Yes, ma'am. Sige, sir. Pwede po natin siyang ipakilala. Asawa ko ay si Mrs. Jermaine Debbie Sincero Almirante. Bali, isa po siyang nurse. May dalawa po kaming anak. Ayan. Magandang araw po sa atin, ma'am. Sir, kasal na po ba sila? Yes, ma'am. Ilang taon na po silang kasal? Bali, almost 5 years. Sir, sa almost ilang taon na kayong kasal, sir. Paano po kayo nauwi sa kasal, sir? Ilang taon po silang magkarelasyon? Paano po sila nagkakilala ni ma'am? Nung napunta na ng Surigao area ang Portik, nung kami nagkakilala ng misis ko, nung napunta ako ng isang detachment, nagkanta kami ng checkpoint. Every time na dumadaan siya, doon na nagsimula Ayan. na, ma'am. Target lock si sir. Target locked. Yes, ma'am. Sir, paano nyo naman po na kilala si ma'am? Ano po yung way na ginawa nyo para makausap mo siya? Kinuha nyo po ba yung cellphone number niya o Facebook agad nun, sir, nung panahon nyo? Ako ang kumuha ng number niya dahil nung time na yun, ma'am, is COVID. Ngayon, pa-required sa amin lahat. Tropa natin nakafgo sa isang detachment na dapat mag-undergo nung vaccination. Kaya doon yung pagkakilala namin, ma'am. Hanggang tuloy-tuloy na nagko-communicate, ma'am. Nung unang subok nyo po ba, sir, na kunin yung number ni ma'am, binigay nyo po ba agad o nagpakipot pa si ma'am? Binigay ka agad, ma'am, dahil Hala. required naman na i-link yung army sa DOH, ma'am. Hala, ma'am, di ka man na nagpakipot. Sir, ilang taon po nung ma-realize mo na handa ka nang magpakasal sa kanya? Siguro yung naisip ko na rin yung sa edad ko dahil almost 32 na rin ako nung time na bago nag-decide na magkaroon na ng isang pamilya, ma'am, ganun. Karoon na ng asawa. Kaya almost 1 year lang kami magka-boyfriend, girlfriend. Niyaya ko na siya agad magpakasal. Ayan, wala talaga sa sa tagal ng relasyon, sir, no? Yes, ma'am. Kapag talagang nakita mo na agad na siya na yung para sa'yo. Yes, ma'am. Sir, paano naman po nung nung nagpakasal na, sir, kayo, paano po yung naging buhay nyo? May sarili na po ba kayo agad na tinitirhan o o bumukod na ba kayo, sir, o nakisama pa kayo sa biyanan nyo, sa parents nyo or sa parents niya, sir? Yung kasal talaga namin is nag-practical lang kami, ma'am. Nagpakasal na kami sa mayor. Stay pa kami ng almost 1 year sa bahay ng magulang niya, ma'am. Ngayon, ma'am, nagpatayo kami ng bahay namin na sarili namin. Sir, paano nyo po pinaparamdam ang halaga sa isa't isa sa gitna ng panganib at sakripisyo? Bale, ma'am, para sa akin, ma'am, tsaka sa misis ko, pinaparamdam siguro namin yung isa't isa, ma'am, kung gaano namin kamahal yung isa't isa, ma'am, para masurvive namin yung mga ganyang pagsubok, ma'am, na magkalayo, tsaka yung panganib din na dahil sa trabaho ko, ma'am. Ano naman po ang pinakamahirap na katotohanan na kinakailangan yung tanggapin bilang mag-asawa sa serbisyo? Sa akin na naman, ma'am, bilang sundalo, bali yung pagiging long distance relation, ma'am. Dahil pareho kami may trabaho, hindi namin nakikita na yung pag-aalaga sa baby namin ngayon, ma'am. Kaka 1 year old lang nung nakaraan eh. So halos yaya lang yung nagbabantay doon sa bahay, ma'am. Paano nyo naman po nire-rebuild ang koneksyon kapag mas nauuna ang tungkulin kaysa sa inyong relasyon, sir? Nag-isip namin na kailangan namin na magtrabaho para
may taguyod namin yung pamilya namin para sa cute. Ganun lang yung iniisip namin, kaya nasusurvive namin yung ganung situation, ma'am. Yes, totoo yan, sir, kasi may anak na po kayo, no? Hindi na lang po tungkol sa inyong dalawa, Yes, ma'am. kundi para din po sa future ng mga anak niyo, sir. Yes, ma'am. Sir, paano nyo naman po hinaharap ang takot na may masamang mangyari sa isa't isa? Sa una, noon, medyo okay pa dahil wala pa kaming mga anak. Ngayon, medyo nasasaktan yung misis ko, ganito, ganyan. Pero pinapaliwanag ko naman lagi, ma'am, na ito ganyan. Na pagka may pagkakataon na pwede na ako mag-retire na talaga ako, ma'am, at least. Full-time na ako na bilang husband sa bilang ama sa aking mga anak, ma'am. Saan ka naman, sir, humuhugot ng lakas sa misyon? At paano nakakatulong ang asawa mo? Bali, ma'am, para sa akin, bilang sundalo, unang-una, sa Diyos, ma'am, ako humuhugot ng lakas. Sunod sa aking asawa, lagi kami nag-uusap. Kaya natin to na, kaya namin masurvive, ma'am, na hanggang awa ng Diyos makapag-retired ako. Yan. Totoo naman, sir, na kailangan talaga natin si God sa lahat, no? Lalong-lalo na, sir, sa relasyon. Para Yes, ma'am. maging mas maayos yung pagsasama niyo, sir. Sir, ano naman yung unang hinahanap ng puso mo pag uwi galing duty? Yung unang, ma'am, na hinanap ng puso ko pag uwi galing ng duty, operation is, full-time bonding yung ko, ma'am, pamilya ko, ma'am. Pagka uwi ko kagad, ma'am, pagka may busy si misis or weekend na, ma'am, kasi wala man silang duty ng weekend, lumalabas talaga kami ma'am, kumakain sa labas. Yan, sir. Yes, ma'am. Tama talaga, sir, no? Kapag may free time tayo, lalo na kapag MWB, Yes, ma'am. RNR, talagang dapat bumabawi po tayo sa pamilya natin, no? Sir, paano naman po binago ng pagiging asawa mo ang pananaw mo sa pag-ibig at sa buhay? Bali, sa akin, ma'am, sa pag-ibig siguro, yun. Pag mahal mo ng isang tao, yun, ma'am, papakasalan mo na. Tapos sa buhay sa akin, ma'am, bilang sundalo, magiging health conscious ka naman ba? At least, sa squad ko, ma'am, nasishare ko na rin na ganito, ganyan. Dahil kahit wala man akong direct knowledge, nalalaman ko sa misis ko, kaya nasishare ko rin sa tropa ko. Totoo talaga, sir, na binabago ng lahat dahil lalo na pag nagmamahal tayo ng totoo, Yes, na, sir. Ayan. At ngayon naman po is dadako tayo kay ma'am. Ma'am, magandang araw po dyan sa inyo, ma'am. Yes po, healthy afternoon. Ma'am, pwede po ba silang magpakilala? Ako po si Mrs. Germinde Vicensero Almirante. Isang nurse na nagtatrabaho dito sa Surigao Sur. Ma'am, may munti lang po kaming katanungan sa inyo. Tungkol lang din naman po ito sa inyong relasyon, ma'am. Ma'am, paano mo po pinangangalagaan ang sarili at ang pamilya habang inaalagaan ng iba? Siyempre po, una, dapat talaga sa sarili mo na kasi paano mo maalagaan yung pamilya mo or yung mga, pareha sa akin, yung mga pasyente ko kung mismo yung sarili ko, hindi ko muna maalagaan ng maayos. So, siyempre, health conscious ka talaga dapat, healthy habits para hindi ka magkasakit, para maalagaan mo palagi yung, lalo na mga anak namin, tsaka yung maayos yung pagtatrabaho ko. Yan, totoo naman, ma'am, no? Kailangan na malusog tayo para mas maayos natin na maalagaan yung mga taong mahal, yung mga mahal natin sa buhay. Ma'am, ano naman po ang pinakamabigat na emosyon na dinala mo bilang asawa ng sundalo at paano mo ito nalampasan? Siyempre, bilang asawa ng sundalo, dati kasi pagkakilala namin ni husband, hindi pa siya sa operating troops dati, Delta pa siya. So, ano pa siya, yung nasa detachment commander lang. So, hindi ako sanay na nag-ooperate. Yun nung kailan lang, doon na sila nag-ooperate. Yun na yung, doon ka na naramdaman yung takot na minsan halos 5 days na walang contact. So, doon ko lang talaga na-sink in na sundalo talaga yung husband ko kasi dati yung nasa detachment pa lang, everyday halos makontak lang tapos mo siguro minsan mag-overthink ka na ano na nangyari, ganito ganyan, baka merong encounter. So hindi mo talaga maiwasan na mag-alala. Pero yung siguro yung pagiging asawa ng sundalo ay di madali, pero ito ay love na may tapang, pag-ibig na may trust, na ina-assure ko rin yung sarili ko na okay lang sila, okay lang yung tropa, walang nangyari, na wala lang talagang signal. Talagang kung mahal mo siya, marunong kang maghintay na after operation, ganito ganyan, patience lang. Yan, totoo din naman, ma'am, talaga kailangan malawak yung ating pangunawa, no, ma'am, kasi kahit gaano kakatagal na partner ng isang sundalo, hindi pa rin mawawala sa atin yung pag-aalala. Pero dahil nga may Diyos tayo, ma'am, no, mag-pray lang tayo palagi na okay sila.
Kasi darating at darating din naman na yung araw na magkakasignal sila. Sa dami ng pasyente, paano ka pinapalakas ng pagmamahal ng asawa mo? Ano po, syempre may time talaga na hindi kami yung couple na yung every minute, every hour update kasi syempre may trabaho. Minsan duty ako ng 8 a.m., out ko ng 8 p.m. Minsan nga hindi na ako nakapag-update every lunch kung ganito ganyan, tapos ako kumain, tapos yung parang routine ng mga mag-aasawa or couple na halos makapag-update. Pero yun, kahit siguro sabi nga nila sa isang relationship, time is always a very important. Time, yung commitment, tsaka yung communication. Para sa akin, yun talaga yung tatlong main na dapat nasa relasyon para maging strong kayo. So, kahit anong busy, kahit karami yung pasyente, may naglalaan talaga ako ng time na makapag-update kahit sa isang beses isang araw before ako mag-uwi sa bahay. Sir, kung may mensahe ka po ngayong Valentine's Day sa asawa mo, ano ito? Ang mensahe ko sa misis ko, May, mahal na mahal kita, hintayin mo yung bulaklak dyan bago mag-Valentine's Day, andyan na, Papa LBC ko. Maraming salamat sa lahat-lahat sa pag-aalaga sa akin, sa mga anak natin, sa kabila ng may hindi tayo full-time talaga na nakakabantay, nasa bahay dahil sa trabaho, pero kinakaya natin. Wait lang, huwag ka muna iiyak. Ma'am, ikaw, kung may mensahe ka po sa asawa mo, ano po ito? Happy Valentine's Day in advance. So, hindi man tayo sanay na mag-celebrate kasi nga sa trabaho. Every day, I am very thankful kay God nga for blessing me a man like you, brave, faithful, selfless. Kahit, malayo talaga, sobrang malayo. I know nga, we built strong with trust, sacrifice, and prayers na palaging strong yung relationship natin, yung marriage natin. Grabe na yung sweet ng message ni Ma'am. Ma'am, sa kabila naman ng hirap at distansya, bakit nyo pinipiling magmahal araw-araw? Siguro, hindi tayo mabubuhay kung walang love. So, it's a part of being human na magmamahal talaga tayo araw-araw. Kahit may araw na kaya ko pa itong mahalin, pero in the end of the day, pipiliin mo talagang mahalin yung taong mahal mo. Sir, sa inyo naman po, paano nyo po ipinagdirawang ang pagmamahal kahit hindi mo palaging kasama si Ma'am? Wala mang Valentine's Day para sa akin, ma'am. Basta kami ng misis ko, araw-araw Valentine's Day sa relasyon namin. Dahil, yun ma'am, thankful kami kay God dahil binayaan kami ng blessed kami masyado sobra sa time na nagkakilala kami ng misis ko hanggang ngayon, ma'am. Yan, yun naman po talaga yung mahalaga, di ba? Na mahal nyo yung isa't isa kahit anumang distansya po. Sa pagiging magulang naman, sir, paano nyo po hinuhubog ang anak nyo habang may mahigpit kayong tungkulin na ginagampanan? Para sa akin, ma'am, bilang ama, bilang magulang, kahit hindi ako palagi nasa bahay, every time na may pagkakataon na nakaka-video call ako, ma'am, kinakausap ko yung anak naming panganay, tapos yung baby. Yung panganay, ma'am, siyempre may isip na yun, disiplina ko siya kahit sa video call lang, ganito, ganyan, huwag magpasaway, mag-aral ng mabuti, at yun, ma'am. Paano nyo naman po binabalanse ang trabaho at oras para sa anak? Para sa akin, siguro, medyo hirap ako magbalanse ng dahil sa time, pero ginagawa ko naman lahat bilang ama para may paramdam sa anak ko. Ano naman po ang pinakamahalagang pagpapahalaga na nais nyong ipamana sa mga anak nyo, sir? Bilang ama, ma'am, at sundalo, mahirap talaga pagsabayin, ma'am, nung paano mo bigyan ng full time yung anak mo, ma'am, bali. Then, pagka may pagkakataon na makapag-bakasyon, ma'am, MWB, yun, ma'am, full time talaga ako, ma'am, bilang ama sa family ko, ma'am. Yun naman, sir, ang pinakamahalaga, no? Kahit gano'n tayo kabisi sa buong araw, may nilalaan pa rin po tayo na kahit ilang oras man lang, sir, na kamustahin yung pamilya natin. Yun naman, sir, ang pinakamahalaga. Sir, ano naman po ang pinakamahalagang pagpapahalaga na nais nyong ipamana sa inyong mga anak? May ipapamana man ako sa aking mga anak, ma'am, bali yung pinakauna talaga, ma'am, yung may takot sa Diyos. Then, mahalin nila yung mga, ma'am, mahalin nila yung magulang nila, ma'am, hindi sila magpasaway. Ano naman po yung mga pangarap nyo para sa inyong mga anak? At paano nyo siya hinahanda? Bali, pinaghahandaan ko na maging maayos yung future nila.
Sa kabila ng hirap, bakit masasabi niyong sulit ang lahat bilang isang magulang, sir? Dahil sa pagmamahal, kasi sabi nga nila ma'am, love conquers all eh. Kaya nakakayanan namin lahat bilang magulang ma'am, na yung mga paghihirap man kung ano man yan na darating sa buhay namin, sa relasyon namin, kaya nasusurvive namin ma'am. Siyempre sa kabila ng hirap, sulit ang pagiging magulang kasi sa lahat ng sacrifices nyo mag-asawa, worth it lahat yun, lalo na sa akin pag uwi ng bahay na healthy yung mga anak namin, nabibigay lahat namin yung mga needs nila. Sa ngayon, we are sacrificing nga magtatrabaho para sa kanila. Tsaka worth it na makita na yun, maligaya, malusog, walang problema sa amin. Thank you so much po, ma'am. Ayan, dadako naman po tayo sa fast talk. Ready na po ba sila? Ready na ma'am? Ikaw, ma'am, ready ka na ba? Chocolates o flowers? Chocolate. Candlelight dinner o lutong bahay? Lutong bahay. Date sa labas o date sa bahay? Date sa labas. Movie night o heart-to-heart talk? Heart-to-heart talk. Surprise gift o simple I love you? Simple I love you. Kilig noong magjowa o mas malalim na pag-ibig ngayon? Mas malalim yung pag-ibig ngayon. I love you o salamat? I love you. Holding hands o warm hug? Warm What? hug. Text message o love letter? Text message. Serbisyo o si ma'am? Siyempre, servisyo. Eh, ikaw, ma'am! Serbisyo o si sir? Servisyo. Ala, oy. Ayan, sir. At ngayon po, dadako naman tayo, sir, sa message niyo po, sir, sa asawa niyo, sir. Ano po yung pinakamahalagang mensahe niyo sa isa't isa bilang mag-asawa at lingkod bayan? Para sa Mrs. Come, kahit magkalayo man tayo, alam mo na mahal kita, kahit hindi man ako nakakauwi sa mga okasyon kung ano yung sa family natin, lagi mo tandaan na na kahit inuuna ko yung trabaho ko, pero yung puso ko, yung heart ko, alam mo na para sa family to, para sa iyo, para sa mga anak natin. Para naman sa aking dalawang anak na Zach Nathan at Lucas Miguel, ang masasabi ko, mag-aral kayo mabuti, huwag magpasaway at laging isipin na na andito lang sila mama at si papa, mahal na mahal namin kayo. Ikaw naman po, ma'am. Ano po yung mensahe niyo kay sir? Di, alam mo na yun na kung gaano kita kamahal at sa amin lang is sana healthy ka palagi. Yung mga paalala ko palagi sa'yo na dapat health conscious ka kasi robot nga, nagkakakalawang tayo pa kaya, di ba? So, dito lang kami, naghihintay palagi sa pag-uwi mo. Yun lang. Kiss nga. Tiyan. Sa panghuli naman, sir, ano po yung gusto nyong mensahe sa mga katulad nyo, sir, na magkalayo? Ano po yung mga nais nyong ibahagi sa kanila na sikreto kung bakit nagiging mas matatag kayo kahit magkalayo kayo, sir? Ang may ko lang ma-share ko, maipayo ko sa mga mag-asawang long distance relation, lalo na sa ang lalaki or ma'am is sundalo, sigurado talaga hindi talaga siya full time lagi sa family niya, sa mga anak niya, bali lang ma'am, tiwala lang sa Panginoon, then irespeto mo yung relasyon nyo ng misis mo para hindi mawala yung tiwala sa isa't isa ma'am, bali magkakaroon kayo ng peace of mind na kahit hindi man kayo nagkikita ng almost 3 months, yan ma'am, hindi nawawala yung pagmamahal nyo sa isa't isa. Ikaw naman, ma'am, ano po yung mga payo nyo sa mga babae na katulad nyo, ma'am, na malayo sa asawa? Para sa akin, dapat nasa relationship talaga yung time, trust, commitment, saka respect. Dapat committed talaga kayo sa partner nyo, may respeto kung busy siya or may ginagawa. Tapos, always have time to check your partner. Sir, maraming salamat po dahil napaunlakan niyo po ang aming invitation para po ma-interview ka namin, sir, dito. Hangad po namin na mas tumibay pa ang relasyon ninyo at nawa po mas i-bless kayo ni Lord para mas maging masaya yung relasyon nyo at mas maging matibay po. Sir, baka po may gusto ka pong sabihin o pasalamatan, sir? Ma'am, thank you. Bali, thank you sa opportunity na naibahagi namin ng aking misis ang pagmamahala namin, kung paano namin hinaharap yung
pagmamahalan na long distance relation. Muli, ako po pala si Sergeant Aldin Janby Almirante at ito ang aking kaugnay way of life. All that time I sat alone in my tower, you were just honing your powers. Now I can see it all. I can see it all. They wanna. You dug me out of my grave and saved my heart from the fate of Ophelia. Keep it 100 on the land, play the sea, the sky. Pledge allegiance to your hands, your team, your vibes. Don't care where the hell you've been. 'Cause now you're mine. It's about to be the sleepless night you've been dreaming of. The fate of Ophelia. You saved my heart from the fate of Ophelia. Sa pagtatapos ng ating programa, alalahanin natin na ang pag-ibig ng isang sundalo at nurse ay larawan ng katatagan at malasakit. Habang sila'y naglilingkod sa bayan at sa kapwa, patuloy din nilang pinangangalagaan ang kanilang sumpaan bilang mag-asawa. Maaaring magkalayo dahil sa deployment o shifting schedule. Ngunit ang kanilang puso ay iisa ang tibok para sa pamilya, para sa serbisyo, at para sa pagmamahalan. Sa lahat ng sundalo at nurse na mag-asawa, saludo kami sa inyong sakripisyo at dedikasyon. Naway patuloy kayong patatagin ng pagmamahal at gabayan ng Diyos sa bawat hakbang. Happy Valentine's Day sa mga pusong nagmamahal at naglilingkod. Muli, ako si Mitch Lumasak at ito ang Kaugnay Way of Life.